Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have Chaos and Conflict. Yung chaos and conflict na to, maybe, baka nga may hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Maaaring meron ditong argument, nagkaroon ng argument with someone, or meron kayong sitwasyon na hindi, you were not on the same page, no? With another person. So, maaaring merong ganong ganap ang iba sa inyo. And possible din, no, Gemini, na yung conflict na to or chaos could be within yourself. Maaring inner conflict ito. Maaring yung gusto ng isip mo, hindi naka-align sa gusto ng damdamin mo, ng puso mo. So maybe, iba yung binubulo ng puso mo, iba din yung sinasabi sa'yo ng isip mo. So, that is possible. Okay? And also, um, maaaring confused, no? Ang iba sa inyo dito, Gemini. Maybe there is something na hindi ninyo ma-figure out, no? And you are getting confused. With the no place like home, maybe this is not, yung parang wala, siguro literal na wala kayo sa bahay ninyo. Maaaring temporarily you are living in a different place. 'Di ba? Baka, kunyari, nasa abroad siguro kayo. 'Di ba? Maybe sa abroad kayo nagtatrabaho, sa abroad na kayo nakatira for quite some time, and despite that, 'di ba? Maaaring hindi pa rin kayo nagiging komportable. Hindi pa rin kayo nakakapag-adjust talaga, 'di ba? At syempre iba talaga yung nasa ibang lugar ka, yung wala ka sa comfort of your own home. 'Di ba, na kahit napakaganda ng tinitirahan mo, kahit napaka-luxurious ng tinitirhan mo, hindi ka pa rin maging komportable because that is not your so-called home, 'di ba? Kaya maaaring gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo. No, you've never get um, comfortable where you are. And maaari din, ngayon no place like home na to, um, wala, kumbaga baka ang iba sa inyo, alam mo yun, hindi ka komportable sa sarili mo. You're not comfortable of who you are. Baka meron ditong mga katangian, siguro, ang iba sa inyo rito na parang hindi ninyo matanggap. 'Di ba? Hindi ninyo matanggap na ganun kayo, hindi ninyo matanggap na meron kayong uniqueness, 'di ba? Maaring may gano'n, 'no? Maaring may gano'n. Kaya kahit parang, ginagawa ninyo ng yung parang 'pag tinatakpan, kumbaga tinatakpan ninyo siguro kung ano man itong hindi ninyo nagugustuhan na parte ng sarili ninyo. So we have community. Man, this is very beautiful kasi you are surrounded with people dito na very supportive of you. You are getting help that you need. Meron kang kasangga, 'di ba? So kung ano man yung kunyari, pangangailangan mo, 'di ba, regarding anything. So you are lucky enough, 'di ba, na meron kang supportive people around you. Merong mga tao sa paligid mo that are very supportive of you, very helpful of you, you know? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap kay Gemini. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video. Gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have courage and bravery. Gemini. Maaaring ito yung pinaka-importanteng mensahe din para sa inyo at this time, na maging matapang kayo, maging matatag kayo. I-activate ninyo yung inyong courage, inner strength, and bravery within you. Kasi in the first place, lahat naman tayo, innate sa atin yan. Kaya lang, yun, ang iba, walang lakas ng loob na nagisingin ito, na gamitin ito, kumbaga, no? At so maybe there is a situation na kailangan mong panindigan, 'di ba? Sa ngayon, kailangan mong
maging matapang ka para harapin ang kung ano man ang sitwasyon. Maaaring related yan dito sa conflict and chaos, lalo-lalo na kung yan ay, if this represents as, ah, argument with other people, may mga disagreements kayo, baka merong pag-aaway, 'di ba, na maaaring nagaganap between you and a group of people or another person. So, kailangan mo ng tapang ng loob, tibay ng dibdib diyan para maharap mo yung sitwasyon na 'yan at masolusyunan mo, magawa mo kung ano yung nararapat para maging maayos ang inyong sitwasyon, 'di ba? You also have take charge and action. If you're not going to take action regarding something, kunyari meron kang idea, meron kang plano na gusto mo mapagtagumpayan. So, how can you do that? 'Di ba? Papaano mo ma-experience yung goal mo? Papaano mo ma-experience yung pangarap mo kung hindi ka magte-take action? 'Di ba? So, you really need to take action. You really need to do something about it. Do something about your ideas para na ma-achieve mo ito, para makuha mo ito, 'di ba? Kaya necessary 'no na gumawa ka ng paraan, 'no? Gumawa ka ng paraan para mangyari kung ano man ang mga gusto mong mangyari. Gumawa ka ng paraan para mangyari ang mga bagay na kailangan mong, kailangan mong maranasan or ma-achieve sa buhay. Kung ano man 'tong ini-envision ninyo for yourself, 'di ba? In order for that to manifest in your life, then you need to take action towards that. No, at 'yun ang gagawin mo sa ngayon. We have inner child healing. This is really good na ngayon parang gagawin mo na kung ano ang nararapat mong gawin para ma-overcome mo na, 'no, yung mga traumatic experience na naranasan ninyo when you were still a kid na nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay mo. Maaari kasi na meron kang yung hindi mo ba nalalagpasan ito, 'no, hindi mo pa nalalagpasan, hindi mo pa na overcome kumbaga, 'di ba? Yung mga ang mga hindi masyadong magandang experiences ninyo when you were a kid, 'no? Pero ngayon, feeling ko you're going to to start, um, taking action towards, ano 'yan, towards addressing, 'di ba, kung ano man itong mga bit-bit pa ninyong traumatic experience when you were a kid. You know, pag-aaralan ninyo 'yan na ngayon na i-manage 'no, yung yung, pakiramdam na 'yan na all this time, all these years, nandiya diyan nagba sa inyo, 'no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.